Tanga! Presidenteng ewan, tanga ka talaga. Ha? Babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Ha? Ang presidente ninyo nagdodroga. Yun ang issue. Tapos nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo, no? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not! Utangin na sino nag-a-advise dyan sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. Ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao. Ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga! Tanga. Tanga kayo. Bopol. O, tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis. Tinatakot nyo taong bayan. Huhulihin na si Inday. Ha? Hulihin siya. Isasapin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda dyan, kulong nyo. Kulong nyo si Inday. Tanginan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Utanginan nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Okay. Yung statement ni Inday, minura-mura ang presidente, minura-mura tapos gigil na yung tao. Utanginan ninyo kayo, BBM. Manggagamit ka talaga eh. Gago ka eh. Gago ka talaga eh. Oh, presidente ng Pilipinas, gago ka eh. Tarantado ka eh. Napakawalang yamo eh. Sa totoo lang. Sa mga maka-BBM, sorry ha, pero gago talaga yung BBM na yan eh. Kita ninyo ha, ang dami problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Tapos hindi niya, sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Utangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tarantado ka pala eh. Ikaw nga ang dahilan ng lahat ng ito eh. Mapadrug test ka na muna, gago. Padrug test ka, gago. Nayupa ka. Tangina mo, kaya nagkahaganito yung bansa dahil sa iyo eh. Binoto ka namin. Pagmamalaki mo pa yung boto mo, gago. Tangina mo. Mahalaga yung boto mo. Paano yung boto ng isa? Boto ng vice president mo, mas marami yung boto yon. Gago. Tangina mo. Sorry. Mga kapitbahay ko, mano. Kainit ng ulo, kaya yung mag-vlog eh. Umiinit ang ulo ko eh. Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na, nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Utangin na ka. Gago, sorry. Gigil ako eh. Tangin na hayop ka. Ngayon ka lilitaw, tatapang-tapangan ka, gago. Tangin na mo. Ipapakita mo pa, presidential ka. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka mag-alala, babantayan ka namin. I am ordering the armed forces as your commander-in-chief ng PNP. I'm ordering you to make sure that nothing happens to the vice president. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo, gago. Tanga. Presidenteng ewan, tanga ka talaga. Tungang. Tarantado. What you are creating is divisiveness in the country. Gago. You are placing the country in the verge of civil war. Gago. Ina mo. Tanga. Putang ina nyo. Hayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Gago kayo. Okay. Pasamahin kayo lahat sa akin eh. Ang na to,
Kita ninyo yung nagtatalong politika. Nagtatalong politika. Kaya nga mini-maintain ko FGF sa gitna tayo. Parang di tayo mawala eh. Parang di tayo mawala. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we want to be in the cooler side na nag-iisip, no? Mga Pilipino na nag-iisip. Kasi pagka sumausaw ka dyan, mawala ka eh. Galit na eh. Galit. Ako galit na galit ako pero kinokontrol ko. Kung nadidinig yung usapan namin ni Bukay, ni Commander Metran, galit na galit ako. Kung nadidinig din yung usapan ko sa ibang commander, galit na galit ako. Natatawa nga sila eh. Gigil na gigil ako eh. Pero kinokontrol. Kinokontrol namin, ang galit namin. That's courage. Courage is not just plain na tapang. That's stupidity. Plain tapang, that's stupidity. The courage is the ability to control yourself. Control your fear, control everything. And perform the mission. That's courage. Yung you do the right things. Yung properly, hindi yung ganyan na, yan na. Putang inang yan. Magano na, magkalsada na tayo. Putang inang yan, ang gago. Magkakalsada ka, bakit? Galit ba kayo sa EDSA? Galit kayo sa EDSA? Galit kayo kay Mama Mary? Doon kayo magano, doon nyo dinay-direct yung tao. EDSA. Ba't hindi sa Kongreso? Doon kayo galit eh. Yun nga tanong ko eh, bakit hindi sa Kongreso? No? Ba't hindi sa Kongreso? Nandun yung ano eh. Tapos nun, veterans, punta kayo, support kay ano, kay Inday, doon kayo magsalita-salita. Ang puta. O sige, veteran. Because you are thinking na ang focal point mo is yung personalities eh. Why not make the focal point yung issue at hand, yung issue? Nakakalimutan yung issue, bangag yung presidente. Bangag, tapos nakawan. Yun yung issue. O nagsalita ang Duterte, sabi ni Digong, na kakusapin niya AFP. No, kakusapin niya AFP. Tapos nun eh, inaano niya, binabalik niya doon sa mga pera-pera. Because kung lahat kayo nakikinig sa akin, doon kayo pumunta kay Marcos. Ibig sabihin ni Duterte, you demand the explanation. You demand. Tangin lang yan. Itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin yung konstitusyon laban doon sa kay Sara. Eh si Inday Sara nga, she's implementing the constitution. She's abiding by the constitution. Kaya kayo nandyan pa. Kasi hindi siya nagtatawag ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Tanging mga hayop kayo. Sinabi ko again, Marcos and everyone na connected with Marcos, kaya kayo nandyan, kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang totoong tao, people power. Wala. Minadinig ba kayo? Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to? Minadinig ba kayo? Ang nagtatawag lang, mga vlogger. No? Mga supporter ng vlogger. Mga nananawagan. Supporter na tayo, labas na tayo. Eh, hindi nyo nga, kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh. Nakakainis. Dami ko na sinabi, nawala na ako. So una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama doon magalit yung tao? Gago kayo eh. Nagalit yung tao, ano ngayon? Tinatarantado niya yung tao niya. She's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo Marcos. Ikaw Marcos, sinabi na sa iyo, BBM sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga kayo. Bopol. Tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis. Tinatakot nyo taong bayan. Huhulihin na si Inday. Hulihin siya. Isasabihin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda niya, kulong nyo. Kulong nyo si Inday.
Tangina ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tangina ninyo. Gago kayo. Tapos sa AFP, nabi ko na ba yung kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag nyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte, no? You still respect tong tanga na to, kahit tanga, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, ha? Babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Gago! Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo eh. Bobo ka talaga eh. Pangag ka eh. Binabasa mo pa eh. Wala ka, hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantado. Saan ka nakakita? Alam mo, binaboy mo yung Office of the President eh. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Taragis ka, hayop ka. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres, hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayok na hayok kayo sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo nagdodroga. Yun ang issue. Tapos nagnanakaw ang Kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang pag-asa nila na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tangina ninyo, no? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not. Utangin na sino nag-a-advise diyan sa presidente, national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi pagka nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat basic needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung droga na yan is a threat to national security. Mga hinayo pa kayo? Congress is a threat to national security. Yung ginagawa yan, nandyan yung NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Tangina ninyo. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No! Inday is a threat to your political ambition. Mga gago! Tangina nyo, gagaguhin yung taong bayan. Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition. Is a threat to your activities of corruption. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, maggago kayo. Gago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is a hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Utangin na nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. Tanginan nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? Armed Forces. Armed Forces. Sorry pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, Omet,
at PNP General Marbil, last call na to, last call, no? At sa mga opisyal at mga tauhan ng Sandatahang Lakas at ng Philippine National Police. Huling call na to, ha. Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo pinapanood namin kayo Galing kami dyan sa loob Pinagbibigyan namin kayo. Parang isang dating Pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AFP at magbibigay ng options. Hindi nyo ba nakikita na the president, the former president is becoming excuse me, yung mga aso tumapanik the president is being desperate already. Parang kakausapin yung mga junior officer, kakausapin yung mga bakit hindi na makausap? It is an admittance na the president, the former president believes na corrupted yung hierarchy ng armed forces. Kaya kinakailangan usapin ng mga junior. Putang ina. AFP last call, PNP last call. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan, every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan is a day closer to being a narco state or a communist state. Parehas, pagsamahin nyo na, narco-communist state. Every day that you tolerate, you are tolerating. Every day that you are tolerating this wrongdoing in government, you are tolerating a president who is taking drugs. You are tolerating an addict president. You are tolerating a Congress na nagnanakaw, abusive of powers. You are tolerating. It means you are with them. You are not with the Filipino people. Kaya last call, armed forces, makinig kayo sa akin.